Welcome to the Mimo Perez Podcast, a space for healing, awareness, and deeper human connection. Sa bawat episode, magkasama po natin na pag-uusapan at pagninilayan ang mayayaman nating karanasan bilang tao, bilang Pilipino, at higit sa lahat, bilang mga anak ng Diyos. Ako po si Mimo Perez. Let's journey together. Openness o pagiging bukas, yan po ang paksa natin dito sa edisyong ito ng The Mimo Perez Podcast. Banda-banda dyan, mamaya kakantahin ko po yung kung pahihintulutan nyo. Actually, kahit hindi nyo ako pahintulutan, kakanta ako. Pero regalo ko po yun sa inyo. Yung kantang buksan na sinulat ko maraming taon na nakakalipas. I thought, swak na ihandog ko yung awit na yan dito sa ating paksa about openness. Pero bago yun, gusto ko pong sabihin na bilang mga Pilipino, likas sa atin ang pagiging bukas. Parang bahagi ng ating kultura. Makikita po yan, lalo na nung unang panahon sa mga sinaunang bahay natin. Lampasan ang hangin, pati sahig, butas dahil sa kawayan. Bukas na bukas tayo. Kahit sinong mapadaan sa tapat ng bahay natin, ganun din po. Yayayain agad nating pumasok, iimbitahan na kumain. Ganun tayo kabukas. Sa buhay, sa kapwa, bumagyo. Sabi, ay, sige lang, mahihirapan tayo, iyak tayo, pero the following day, kung minsan nga, may baha pa, pero nagtatawa na uli yung magkakapit bahay. Sabi nila, kita ko yung bubong mo kumare, tumalsik. So parang pag titingnan natin, talagang, at nakikita po yan ng maraming mga ibang lahi, lalo na pag nagpupunta sila sa Pilipinas at tumatagal sila dito. Yun ang isang katangian daw nating mga Pilipino. Bukas tayo bilang isang lahi, bilang isang kultura. Tama po ba na siguro hindi na masyado ngayon, pero nung mga una-unang panahon, naabutan ko po yun, lalo na sa mga probinsya. Kapag may kasalan, binyagan, lamayan, nandoon ang buong barangay. Kasama sila sa anumang okasyon ng pamilya. Sabi nga po ng isang dalubhasa sa Philippine culture, pati daw po ang ating barong Tagalog ay sumasagisag sa pagiging bukas natin kasi see-through ang barong Tagalog, no? Pero yun nga lang po, nakakalungkot na paglipas ng panahon, itong mga cultural traits na to, napapalitan, nababawasan o naglalaho unti-unti. May mga magkapit-bahay na matagal ng panahon, nagkakakitaan pero hindi magkakilala. So, wala na yung, lalo sa mga syudad at sa mga, kung saan ang mga tao ay talagang iba-iba na ang pinanggalingan. Ayan. Ang mga okasyon ngayon, at of course, mayroon namang valid reason, ay mas intimate na, mas private na, hindi na imbitado ang mga kapitbahay o ibang kamag-anak. Siguro dahil sa hirap ng buhay, nagtitipid tayo. Pero pati yung fashion natin, di po ba? Tingnan ninyo, mas maraming nagsusuot ng Korean fashion kaysa barong Tagalog. Pero ulitin ko po, may maraming factors yan. Pero gusto ko pong maniwala, deep within, nandoon sa atin, hindi lang bilang mga Pilipino, kundi bilang mga tao, bilang mga anak ng Diyos, angkin ng bawat tao, yung capacity para maging bukas, no? Kaya nga po dito sa ating pag-uusapan, sana yung openness ay ating hindi lang pag-usapan, pagnilayan, kundi sana ma-revisit natin, ma-renew, ma-nurture, hindi lang bilang personality trait or attitude, kundi more importantly, I would say, as a spiritual quality. Sana maalagaan natin, mapagyaman natin itong pagkakaroon natin ng bukas na puso. Yung pong kwento, gusto ko pong ikwento ngayon sa inyo yung
kwento sa likod ng awit na buksan. That was 1990 or 36 years ago nung sinulat ko po ang kantang yan. Mula po noon, kung saan-saan ko na po naririnig ang na kinakanta ito sa simbahan, sa eskwelahan, sa youth, retreats, kahit sa inuman. Ginamit nga po ito ng ibang mga grupo bilang graduation song o theme song ng isang barkadahan. May gumamit na rin ito sa kasal at sa libing. Ang totoo po, nung pong nag-aaral pa ako, yung awit pong ito narinig ko na kinakanta ng mga estudyante sa loob ng isang pelikula na pinagbidahan ni Rosana Roses. So, nakakagulat at may ilan pang mga tao na gumawa ng cover ng awit na buksan, either instrumental o inawit nila o choir. At madalas po, sa totoo lang, nagtataka ako, napapailing ako. Sabi ko, ano bang agimat sa kantang ito? At alam pa ako nila yung kwento sa likod ng kanta. Tanda ko po, ito ay buwan ng Mayo, summertime, 1990. Kausap ko po noon ang isang kapatid ko na matagal kong hindi nakikita. Sabik na sabik po akong makipagbanding sa kanya. Ang problema, habang nagkikwentuhan po kami, sa halip na magbanding kami o magpalitan ng magagandang biruan o kwento, parang nag-contest po kami sa palitan ng opinyon at pananaw, paniniwala sa buhay. Nakakalungkot po kasi looking back, na-realize ko that time, pareho palang gusto namin gusto ko at napansin ko yun din ang gusto nung kapatid ko. Gusto namin kami ang mapakinggan, pero pareho rin kaming kapos sa kakayahang makinig. In other words, pareho kaming sarado. Hindi naman po kami nag-away, pero pagkatapos ng pag-uusap namin, gano'n na lang, wala na yung saya, yung excitement ko na makita siya at makipagbanding sa kanya, napalitan ng parang mabigat na damdamin sa akin. Nung pagkakataon pong yun, katabi ko yung gitara, hinagip ko, at pagkalipas ng kalahating oras, isang oras ba yun, ay pinanganak ang kantang buksan. Looking back, alam po ninyo, naisip ko kung bakit gano'n na lang ang appeal ng buksan. Hindi po kasi ito tungkol sa kapatid ko o sa akin. Ang kantang buksan ay kanta nating lahat. Tungkol ito sa lahat ng umaasam na magbukas at pagbuksan. Kanta ito ng mga gustong lumaya at natatakot na magpalaya. Kanta ito ng mga nangangahas magmahal. Kahit nasasaktan, kahit may luha. Pinidang pintuan, mistulang dingding, walang sino man ang maaring tanggapin. Anong pumipigil, anong nagbabawal sa sariling mundo? Ba't hindi ka lumaya? Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Basong may tubig, lagyan mong muli, aapaw dahil wala nang silid. Ang pusong may galit, di maaring umibig. Bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin
lagyan mo muli aapaw dahil wala nang silid ang pusong may galit. Di maaring umibig, bulag sa wasto, alipin ang isip. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Buksan ang iyong mga mata, kahit may luha, mamahalin pa rin kita at tutulungang lumaya. Paborito ko po yung kasabihan na ang puso parang parachute, effective lang kapag nakabukas. Meron po akong isang paboritong quote mula sa futurist, sociologist, renowned author na si Alvin Toffler. Siya po yung may akda nung best-selling book nung dekada 70. Ang pamagat ay The Future Shock. Pero bago po siya sumakabilang buhay, maraming taon na ang nakakaraan, meron siyang sinabi. Ito po ang sabi niya: "The illiterate of the 21st century are not those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn, and relearn." Ang mga mangmang daw po sa 21st century o sa kapanahunan natin ngayon ay hindi yung no read, no write, no? Kundi yung mga tao na hindi bukas matuto, hindi bukas na iwanan o talikuran ang maling natutunan, at hindi bukas na balikan o bawiin yung mabubuting bagay na likas sa atin. Ay noon naman nga kasi, di po ba, baka hanggang ngayon nga marami po sa atin pag sinabing mangmang, no read, no write. Pag walang pinag-aralan, mangmang agad ang turing natin. Pero ang babala po ni Alvin Toffler, kahit mataas ang ating pinag-aralan, kahit siguro highest honor tayo, valedictorian ng panahon namin, yun ang tawag, o summa cum laude, no? Kahit may hawak kang mataas na posisyon, maaari kang ituring na mangmang. Yun po yung sinasabi niya. Siguro ang tanong natin, paano nangyari yun? May 3 siyang kategorya na binanggit na ang para sa kanya, ito yung mga mangmang. Ang una, those who cannot learn. Ito po yung mga tao na ang tingin sa sarili nila, marami na silang alam. Ang tingin nila sa sarili nila, wala na silang dapat pang matutunan. Lagi nilang iniisip ay sila yung tama, hindi sila nakikinig sa iba, hindi sila nila kinukonsulta, wala silang pakialam sa feedback ng ibang tao kahit nanggaling sa good intention. At yun nga, ang karugtong nun ay nahuhusgahan niya na yung mga taong, yung mga iba, mga nakapaligid sa kanya, mas mababa sa kanya. Tama po ba? Pwede siguro nating aminin, lahat tayo guilty niyan. Ako po, unang-una, guilty ako niyan na kahit hindi ko sinasabi audibly, ay minsan sa isip ko, alam ko na yan, narinig ko na yan, anong bago? Minsan may ganun ako, siguro mayroon sa atin na pag sinabihan ng anak natin, "Papa, Mama, may meeting daw po sa school." "Meeting nga naman. Ay, alam ko na yan. Paulit, puro meeting." Ayan, di ba? O pag sinabihan tayo na umattend ng seminar o training, ano pa bang bago? O retreat, yan. Ay, magre-retreat. Pagkatapos naman ng retreat, o ng team building, ganun galit-galit din naman. Totoo din naman nga na siguro after ng magandang pero nalilimutan natin na kahit paulit-ulit ang isang bagay, meron itong posibleng idinadagdag sa iyong paglago. Kung minsan may mga ganyan tayong pagkakataon na minamaliit natin yung iba, sasabihin natin, ba't ka nakialam? Mekaniko ka lang ako yung engineer. O kaya sasabihin ko ay, veterano ako, matagal na ako dito.
Ikaw ba, kailan ka lang dito? At sabi ko nga po, guilty ako dyan. At marahil nakaka-relate ka, marahil guilty ka rin. Kasi ganun ka-challenging ang pagiging bukas. Lilinawin ko po, hindi inaalis sa atin na marami tayong alam, kung talaga namang marami tayong alam. Ang paanyaya po, nung unang klase ng mangmang ayon kay Alvin Toffler, those who believe that they cannot learn anything anymore, or those who refuse to learn, ang paanyaya ay kahit marami kang alam, sana wag nating makalimutan na mas marami tayong hindi pa alam. Pagkausap ko po yung mga magulang, sinasabi po nila sa akin, may mga pagkakataong nababanggit, ang totoo po, Sir Mimo, napapahiya ako kung minsan hindi ko lang po sinasabi sa anak ko, pero yung anak ko po may tinuturo sa akin. I think common experience po yan ng maraming magulang. Pero di ba minsan mayroong mga magulang na pakiramdam nila, alam nila lahat, no? Kaya sasabihin nila yung anak, papunta ka pa lang, pabalik na ako. Buti na lang po hindi sumasagot yung bata na, tatay, nanay, hindi ko naman kayo nakasalubong. No? So, importante po, yung ganong pagiging bukas, na palaging matuto, kahit familiar tayo sa mga... So, the next time na pakiramdam natin, parang merong gusto nating iniisip natin o gusto nating sabihin, ako, alam ko na yan, napagdaanan ko na yan, narinig ko na yan. Magandang huminto. At, tanungin ang sarili, bakit kaya hindi ko muna subukang makinig? Di ba? Kasi kung titingnan po natin, ganun din naman tayo sa katawan natin, tama po ba? Sinasabi ba natin na hindi na ako tutulog mamaya kasi natulog na ako kagabi? Sinasabi ba natin hindi na ako kakain kasi kumain na ako kaninang umaga? Hindi na ako maliligo kasi naligo na ako kahapon. So kung inaalagaan natin yung katawan natin sa regular na pagkain, regular na paglilinis ng katawan, ganun din po sa kung nais nating patuloy na lumago. Ang ating pananaw, ang ating ugali, ang ating pagkatao, para ito patuloy na mamulaklak. Oras na sinabi nating, alam ko na yan, tayo ang mismong nagtatakda ng ating limitasyon. Akala natin marami tayong alam, pero ang totoo, humihinto tayo. Kaya nga sabi ni Alvin Toffler, mangmang ka kapag sinabi mong, alam ko na yan. So, ang ating antidote o panglaban sa kamangmangan na yan, unang uri ng kamangmangan ay to be open or openness to learn. Maging bukas na laging matuto. Si Steve Jobs na kilala natin na founder, no? Nag-imbento ng Apple, no? Nung nabubuhay pa siya, yan ang motto niya. Ang motto niya na sinabi niya sa isang graduation speech niya, I think if I'm not mistaken, sa Stanford University, tinapos niya yung kanyang speech na ang habili niya sa mga graduating students, sabi niya, stay hungry, stay foolish. Ibig sabihin, pag tinagalog, perang hindi maganda sa tenga manatili kang gutom, manatili kang tanga. Stay hungry, stay foolish. Pero ang ibig sabihin, huwag mong isiping matalino ka na, huwag mong isiping sapat ka na. Lagi kang dapat gutom sa pagkatuto. Pag sinabi niyang foolish, ibig sabihin, ituring mo ang sarili mong wala kang alam. Magtanong ka, makinig ka, wag kang magpanggap na alam mo lahat, kasi ang totoo hindi mo alam lahat. At kung titingnan natin, kaya siya tinuturing na father of innovation, lalo na nung nabubuhay pa siya. At ang Apple, kung siya ngayon ay isang leading company sa usapin ng pagiging innovative o pagiging malikhain, pagiging creative, madiskarte, mayroon sila mga produkto, nauuna palagi sila, no? Sa larangan ng technology, no? Kasi galing siya doon sa ganong paniniwala. Si Steve Jobs po, kung sa mga hindi nakakaalam, ay hindi nakatapos ng pag-aaral. College dropout. Kinukuting-ting niya, hindi pa niya alam na yun yung magiging kauna-unahang Mac or Apple computer, no? Nung panahon yon, may isang higanteng company. Ang pangalan ay IBM. At eto siya,
college dropout, pero dahil gutom siya, gusto niyang lahat ng sinisikap niyang aralin, ang mga bagay-bagay, hindi siya humihinto, mag-innovate. Fast forward, meron pa rin namang IBM, pero napakaliit na na kumpanya kumpara sa Apple. Hindi naman po ito contest ng palakihan o paunahan. Pero yung kwento ni Steve Jobs, ang ganda ng lesson na halimbawa, kung si Steve Jobs ganito ang sinabi niya, ay, ba't naman ako magtsatsagang magkutingting, mag-isa lang ako, itong isang kumpanya, laki-laki IBM. Kung inisip niya yan, walang Apple ngayon. Walang Apple ngayon. In fact, hindi lamang po yung computer noong unang pong panahon, usong-uso yung Walkman na Sony. Sikat ka kasi dati-rati isang malaking hindi na yan alam ng mga kabataan ngayon, mga Gen Z o Alpha Generation. Noon yung cassette binibit-bit sa na tumutugtog. Tapos nauso yung Walkman, maliit na cassette player. Sikat ka nun pag may. Tapos naglabas po si Steve Jobs ng kauna-unahang iPod. Nako. Yung Sony na siyang nagpasikat ng Walkman, biglang bumagsak ang kanilang sales dahil sa iPod. And then, may higanting company noon, ang pangalan, Nokia. Halos lahat ng naunang nagkaroon ng cellphone, nagkaroon ng Nokia. Nung nilabas po ni Steve Jobs yung kauna-unahang smartphone na iPhone, again, ganun din ang nangyari. Nagkandalugi at umabot sa puntong tanggal ng maraming empleyado. In fact, may kwento po na yung presidente ng Nokia umiiyak at ang sabi ay, pasensya na kayo, humihingi siya ng tawad sa mga empleyado kasi lumiit yung company nila, na ang sabi niya ay, hindi ko alam kung saan tayo nagkamali. Pero ang sabi po ng mga observers, ng mga critics, ng mga experts sa larangang ito, sabi nila, ang totoo, ang pagkakamali ng Nokia, inisip nila na sila yung pinakamagaling. Ayaw na nilang subukan yung smartphone kasi sabi nila, nauna tayo ang veterano. Lilipas yan. Yun ang akala nila sa smartphone ni Steve Jobs. Fad lang. Kalaunan, ayan, yung Apple ang ginaya ng marami pang ibang mga kumpanya. So again, isang napaka-powerful na kwento halimbawa ang kwento ni Steve Jobs, kasi yun ang motto niya, stay hungry, stay foolish, which means he was, nung nabubuhay pa siya, he was constantly open to learn. Puntahan po natin yung pangalawang klase ng mangmang. Ayon pa rin kay Alvin Toffler, those who cannot unlearn. Sa isang artikulo po nabasa ko na doon sa tatlong klase ng mangmang, ang pinakamahirap at mahirap gawin ay yung sinasabing unlearn. No? Kaya mangmang kapag ayaw mong mag-unlearn. Ano pong ibig sabihin? Sa simpleng pangungusap, pag ayaw mong iwan ang nakasanayan. Kasi sanay ka na, komportable ka na. Ika nga, meron ka ng comfort zone. Magbibigay po kami ng series ng training sa isang company sa Laguna many years ago. At nagsabi ng isang seminar participant, Sir Mimo, ang isa pong nagpapahirap sa akin sa aming trabaho, yung ang ganda, pinaghirapan po naming aralin yung SOP o yung workflow. Tapos bigla po, banda-banda dyan, babaguhin na naman po. Kasi para daw po makahabol sa competition. Ay, yun po, kaya ang hirap po kasi inaral na namin. Tapos papalitan ng program. Ayan. Pero later on, naunawaan naman po nitong empleyadong ito na kung hindi niya gagawin yun, yung mag-unlearn, kung ayaw niya, ay mawawala siya ng trabaho. O kaya naman, kung lahat ng mga empleyado ayaw noong bagong workflow, tama nga naman, matatalo sila noong competitor nila. Pag natalo sila ng competitor, malulugi ang kumpanya, magsasara, at mawawalan sila ng trabaho. Sa trabaho yon, pero sa buhay ganun din. Pag ayaw mong iwan ang nakasanayan mo, nandun ka lang sa maliit mong pribadong daigdig. Pag ang bukang bibig mo, ganun akong magsalita. Pagka gusto ko, sasabihin ko. Pag ayaw ko, ayaw ko.
prangka ako eh. Pag ayaw mo yung i-unlearn, wag kang magtaka, wag tayong magtaka kung tayo yon, kung iniiwan tayo ng ibang mga tao. Pero kasi pwede namang sabihin ang totoo, di ba, nang hindi kinakailangang masakit ang dating sa ating kapwa. So, magandang tanungin, ano ba yung mga dapat nating i-unlearn? Kasi yan po ang definition ang those who cannot unlearn ay ito yung mga taong ayaw talikuran ang nakasanayan kahit malinaw na hindi nakakatulong. Pwede naman po na noon nakakatulong siya, noon applicable siya. Pero patuloy na nagbabago ang panahon. May mga magulang po ganyan na nahihirapan kasi nung bata pa sila ang nagsasabi sa anak nila kung anong isusuot, ano ang kakainin, kailan matutulog, at tama lang po yun, di ba? Pag bata pa. Pero pag teenager na, dapat, di po ba, ang paanyaya sa magulang ay ina-adjust natin ang pagmamagulang. Pagka nasanay ka na lagi kang sinusunod ng anak mo, tapos yung anak mo ay may edad na, may kakayahan ng magdesisyon at maging responsable para sa sarili niya, ang paanyaya sa'yo bilang magulang ay i-unlearn yung dating paraan ng pagiging magulang. Kasi pag hindi mo in-unlearn, dalawa lang ang pwedeng mangyari. Lagi kayong mag-aaway ng anak mo, o iiwanan ka na niya sa dulo, o kaya magpapadikta lagi yung anak mo. Pag nawala ka, mahihirapan yung anak mo kasi hindi niya alam paanong mabuhay. Kasi hindi mo na-unlearn na ikaw ang laging nagpapasya para sa kanya. So, magandang tanungin, ano yung mga matagal na nating ginagawa na nakasanayan natin at hindi natin maiwan? Yeah. Bilang mga Pilipino, marami yan eh. No? Halimbawa po, kung nung mga bata tayo ay may nakasanayan tayo na ang pagtingin natin kung lalaki ka tayo at ang pagtingin natin sa babae ay sex object, normal lang ang sumipol, ang mag-comment sa physical na katangian ng isang babae, sabihin natin na ang magulang natin, bawa lalaki ako, ang tatay ko ganon, tiyuhin ko ganon, sabihin natin nasanay ako, nakuha ko yung ganong pananaw. Habang lumalaki, importanteng ma-unlearn natin yun. Dahil kung hindi, magkakaproblema tayo. Unang-una. Pero hindi lang yun eh. Hindi natin matututunang irespeto ang ating kapwa. Yan man ay babae, gay, lesbian, o ano man yung kanilang nag-identify sila na sexual orientation nila. Doon tayo napapako sa ating mga nakamulatang pagtingin sa kanila. Sa halip na ang makita natin yung katotohanan ng may dignidad sila. Mga tao sila. Anak sila ng Diyos. Pero pinagtatawanan natin sila. Kaya, yan. Kaya nga, kung minsan, di ba, sasabihin, ay bakit anong masama dun? Humahanga lang naman ako. Ang totoo po, mabangis talaga yung dahil nakasanayan natin, no? Ay, ito pa. Ano pa bang mga nakasanayan natin na mga ugali? Yung nasanay tayo na, nung unang panahon tayo mga Pilipino, di ba? Siguro na-imagine ko lang po, I may be wrong. Kakain ako ng saging, tatapon ko kasi biodegradable naman yan eh, yung balat. Yan. Pero ngayon, yung mga kinakain natin, hindi na naman nabubulok. Tapon pa rin tayo ng tapon. Isa daw po ang Pilipinas. Sa buong mundo, isa tayo sa pinakamaraming tinatapong kalat. Ayon po sa pag-aaral ng mga scientists, darating po ang panahon sa 2050, kung tama ang pagkatanda ko, mas marami na daw pong basura o plastic sa dagat kaysa sa mga isda. Ang hirap ituro kahit binabaha tayo tuwing malakas ang ulan kasi ayaw nating i-unlearn. Ayaw nating i-unlearn na ba yung ganun, kada gamit tapon sa halip na pwedeng mag-recycle. Ayan. Ano pa po ang mga nakasanayan natin? Yung pagdating ng late, ayan. Kasi nakasanay tayo eh, no? Kaya nakakapagtaka po sa mga ilang pagkakataon nagkaroon kami ni Aubrey ng chance to go outside the Philippines, sa kakausap namin yung mga Pilipino sa ibang bansa. Kakahanga ang mga Pilipino, disiplinado. Kasi
enabling ang kultura o may mga batas na talagang pinatutupad. Dito sa atin talagang nakakalungkot, parang kailangan laging external manggagaling. So, palagi ko po ang paanyaya ay dapat internal, tayo mismo magpasya, at yung pamahalaan, yung mga institusyon sa lipunan natin ay dapat isinasaayos din ang mga estruktura o mga pamantayan para lahat tayo maiangat natin yung ating mga gawain. Pero yan, banggit ko yung late, pinapayagan natin, kasi po matraffic, kasi ganyan. So yan, hirap na hirap tayong ma-unlearn yan, yung pinagpapaliban natin ng mga bagay-bagay. Ang tawag natin ay manana habit. Bukas pa naman ang deadline. Ayan. Marami pa pong mga example yan. So magandang tanungin, ano yung mga ugali natin na nakasanayan pero nakikita natin hindi na nakakatulong? Yan ang dapat nating i-unlearn. At ang ating panlaban dyan ay openness to unlearn. Kahit mahirap, simulan natin. Simulan natin na kumain ka ng candy, naglalakad ka, wala kang makitang basurahan, lagay mo muna sa bulsa mo. Sa simula, mahirap. Simulan nating magdala ng tumbler para pag nauuhaw tayo at mayroong makukuhanan ng tubig para hindi na tayo nagdadagdag ng maraming empty plastic bottles. Ilan lang po yan sa mga suggestion sa atin. Kung dati nakasanayan natin na pag nangungumusta tayo sa anak ay binubulyawan natin, pinapangaralan sa halip. Ngayon siguro mas magandang makinig muna, magtanong, anak, kamusta naman? Ano bang pinagkakaabalahan mo ngayon? Sa simula siguro maninibago yung anak mo, pero gano'n naman talaga sa simula siya mahirap. Habang nagtatagal, by constantly attempting and choosing to unlearn, nagpapalitan ang kultura, umaangat at lumalago tayong lahat. Pero ang key is openness to unlearn. Ang pangatlong uri ng mangmang ay ayon kay Alvin Toffler, those who cannot relearn. Mga tao na tumatangging balikan yung mga dati yung meron na sila o dating mabubuting bagay na katangian nila o natutunan nila. Marami po yan. In fact, magandang tanungin, nung mga bata po tayo, ano ba yung mga katangian natin na hindi tinuro sa atin? Halimbawa, yung pagmamano, maganda yan, pero tinuro yan sa atin Ang tinutukoy ko po, ano yung mga katangian natin? Ano mang lahi, katangian na likas sa isang bata. Una, ang mga bata ay curious, Yan, openness, Openness to learn. Yung example na yan, ibabalik sa atin, openness to learn. Mga bata ganun. Kaya kung minsan matanong sila, di ba? Alam niyo po ba, sabi ng mga dalubhasa sa child development, yun daw pong stage na yan, formative years ng isang bata, lalo na pag nagsisimula ng magsalita hanggang 4, 5 years old, pag sila ay makulit, mausisa, matanong, dyan daw po pinakamabilis na lumalaki o nagde-develop ang utak ng isang tao. Kasi talagang gutom sila parang gusto nila lahat ng malaman. Kaya pag sila ay sinabihan, ay, kulit-kulit mo, magtanong ko sa tatay mo, wag mo ako, iwanan mo ako. Kasi siyempre kung minsan na nakukulitan po tayo. Pero sana next time po na magtanong, maalala nyo yung sinabi ng mga experts na tiyagain natin kasi hindi araw-araw lumalaki ang utak natin. Paglaki niyan at a certain point, titigil na yan. Natututo pa rin tayo pero mas mabagal na. Yung pinakamabilis na pagkatuto doon sa mga taon na yan. From 1 to 4, 5 years old. So mausisa tayo, matanong tayo. Ito tanong, adult ka na ngayon, nasa'yo pa ba yung katangiang yan? Yun magandang ma-relearn. Kasi baka ngayon parang, wag na lang, baka sabihin nila, pasikat ako. Kahit gusto mong magtanong, nauunahan ka na ng takot, Yan yung pinag-usapan natin nung nakaraang topic natin, yung tyranny of the shoulds na binanggit ng psychologist na si Karen Horney,
nandun yun. Ay, baka sabihin, iniisip natin yun. Baka sabihin nila, masyado akong pa-impress. Kahit ang totoo naman, gusto mo lang magtanong talaga, o gusto mong magbigay ng opinion, pero hindi na tayo wala na. Nung bata tayo, mapanghas tayo, di ba? Maakyat tayo, of course, nagagalusan tayo, nagkakabukol tayo. Pero pag ang magulang natin, iniingatan tayo pero hinahayaan din tayo na maranasan yung mga mas risk-taking. Pero ang tanong, ngayong nasa hustong gulang ka na, risk-taking ka pa ba? O masyado kang natatakot, masyado kang tinatamad, ayan ang mga kalaban, katamaran, takot, agam-agam, ayan, no. So, magandang ma-recover yan. Balikan pa po natin, ano pa ba yung mga magagandang katangian natin noong mga bata tayo? Honest po tayo. Diba? Nagsasabi tayo ng totoo. Kahit may mga ibang tao, sasabihin natin, Mami, tatai po. Sasabihin natin yun. Nagtatawanan yung matatanda kasi hindi yan sasabihin ng isang matanda. Pero napaka-inosente ng isang bata. Po, ayan. Hindi ko naman sinasabing ngayon ay sabihin mo yun ang malakas. Pero yung katangian, capacity for honesty, and kasi yun nga, magkarugtong po kasi yung honesty and vulnerability. Nasa mga bata yan. Sana po wag mawala. Kasi mas nagiging mapagmahal tayong tao when we are honest and vulnerable. And again, the openness to relearn those traits. Bakit siya pwedeng i-relearn? Kasi po, likas siya sa atin. Yun pong pakikipagkapwa-tao. Napansin ko yan. Halimbawa po, di ba, may mga magulang na nagkikita-kita sa isang pagtitipon, sa simbahan, o sa isang birthday party. Dala-dala nila yung mga anak nila. Yung mga bata naman, hindi nila pinapakilala sa isa't isa. Nag-uusap na agad yung mga magulang natin. Pero mapapansin nyo, maya-maya mga bata, kahit di sila magkakilala sa simula, maya-maya nagtatakbuhan na sila, naglalaro. Ganun ka-natural sa atin, ibig sabihin, ang pakikipagkapwa-tao, hindi siya tinuturo. Pero ngayong matanda na tayo, magandang itanong, tayo po ba yung tao na pag pumasok tayo sa isang room, ay naghahanap agad tayo ng kilala natin tapos lumalabas tayo pag wala tayong kilala? O kaya inilalagay natin ng isang sarili natin sa isang sulok o sa bandang likuran? Ayan. O kaya may kasama kang mga kaopisina, nasa isa kayong sasakyan, nag-uusap sila dahil baguhan ka, natahimik ka lang, hindi ka in other words, hindi ka kumokonek. Kasi mas inuuna mo ang self-preservation. Ang totoo, at pwedeng ang katwiran mo, kasi Mimo, mahiyain talaga ako. Kasi introvert akong tao. May isa po akong nabasa kamakailan lang, yun daw po ang pinaka-dangerous na mga pangungusap na pwedeng sabihin ng isang tao pag sinabi nating, ganito na ako. Humihinto talaga ang paglago natin. Kasi ang totoo, pinanganak tayong lahat. Likas sa atin ang pakikipagkapwa-tao. Hindi yan tinuturo sa mga bata, pero maalam sila, marunong sila. Ibig sabihin, kaya natin, kailangan lang nating i-relearn. Pero ang pinakagusto kong halimbawa talaga ng relearn, yung pagbata tayo, walang nagturo sa atin para mag-apologize, para makipagbati. Kasi naturally, open nga tayo and humble and simple and free. Diba mga bata ganon? Magkalaro ngayon, maya-maya, nag-aaway. Maya-maya, may bukol pa yung isa kasi kakatapos lang mag-aaway. Magkabati na sila, naglalaro uli. Ganon sila kadaling magbati. Naisip ko, ganon pa ba tayo? Sa edad natin ngayon, minsan may nakasagutan tayo sa pabahay man yan, sa barkada o sa trabaho, kinikim-kim natin, masasalubong mo, iiwasan mo, maliit na bagay, pinatatagal. Siguro sasabihin mo, ganun akong tao, mabait ako, pero pag minsan akong nasaktan, hindi ko yan basta makakalimutan.
Ang totoo, tayo po yung nagtatakda nun. Oras sa sinabi mong ganun kang tao, pinili mong maging ganun. Pero hindi ka pinanganak na ganun. Pipiliin mo lang na ditong nangaraang mga panahon, napapansin ko, ang lalim ng hinanakit ko. Pero ayoko na yun kasi hindi lang sa mabigat sa kalooban eh. Ako rin yung napupuyat, sa sama ng loob. Ako yung nagkakasakit. I will try to reconnect. Halimbawa, may nakasamaan tayo ng loob. Pwede mo siyang tanungin, sis o Brad, kanina, may sinabi kang ganito. Tama ba yung interpretasyon ko na kaya mo to sinabi? Ganito? Naglilinaw tayo. Nagka-clarify tayo. Kumo-connect tayo. At huwag nating sasabihin na hindi natin yun kaya. Nung mga bata tayo, likas nating katangian yan. Nakasulat sa pagkatao natin yung kapasidad na yan na kumonek sa kapwa-tao. Naalala ko ang sinabi ng isang kaibigan at kapwa ko pong life coach, author na si Ernest Stan. Meron sa isang niyang libro, ang pamagat ng libro ay Living Life Fully. Ito po yung sabi niya. No one can change you unless you decide to change. No one can teach you anything unless you decide to learn, and no one can grow for you because to grow or not is a personal decision. Oo nga, tama po, di ba? Walang pwedeng magpabago sa'yo o magturo sa'yo o hanggat hindi mo pinipiling matuto, kahit pa the best teacher ang magturo sa'yo, wala kang matututunan. O walang pwedeng magpabago sa'yo dahil ang pagbabago, ikaw ang magpapasya. Kung meron pong isang lesson na tinuturo sa atin ang buhay, ito ay yung katotohanan na nasa kamay natin, ang kakayahan to constantly learn, unlearn, and relearn. In other words, hawak natin ang pasya to be open. Kasi yun lang naman ang common denominator ng learn, unlearn, and relearn. Lahat yan ay iba't ibang paraan ng pagiging bukas. Kapag bukas tayo, kahit nawiwindang tayo, namimilipit, natatakot, mas nagagawa nating magpaakay sa Diyos. Kahit nayaya mo tayo at nababagot, hindi tayo nagsasara sa mga karanasan na pwedeng may ituro sa atin. Kapag bukas po tayo, handa tayo laging umamin sa pagkakamali para muling magsimula. Hindi tayo nagmamarunong at sa halip, sinasamantala natin yung bawat pagkakataon na pwede tayong matuto, lumago, magbago. Kapag bukas din tayo, handa tayong tumanggap, handa rin tayong magbigay. Kaya nating magpasalamat sa mga biyayang nakikita natin kahit doon sa pinaka nakakatakot o nakakaligalig o nakakapanghinayang. Pagbukas po tayo mga kapatid, pinapakita sa atin ng Diyos, hindi tayo mag-isa sa paaralan ng buhay. Bahagi tayo ng isang beautiful, wonderful creation, ng isang sangnilikha na patuloy na nagbubukas at nagpapakalinga sa lumikha. Thank you for being part of the Mimo Perez Podcast. Kung nakatulong po sa inyo ang ating pagninilay, consider sharing it with someone who might need it today. Hanggang sa muli, stay present, stay gentle, and keep walking the path toward wholeness.